Hi guys, ayan magluluto tayo ng sinabaw na swansay. Ito yung sinasabi ko sa inyo na higanting pitsay. Para ayan kapag nakababad na siya ng asin, ganyan na yung itsura niya. Maasim na medyo maalat. Depende kasi yan sa paglalagay mo ng asin. Hindi kasi siya masarap kapag sobrang maalat. Kaya depende siya sa paglagay mo ng asin. Huwag mong damihan ng asin. At maraming nito, pwede siyang gisa. Tapos yung giniling na karne, pwede yun. Masarap din yun. Mas masarap, mas gusto ko yung ginisa kaysa sabaw. Itong sabaw, haluan mo lang siya ng karning baboy. Tapos, dapat yung karne, may taba. Kasi mas masarap kasi kapag medyo mamantika yung At saka, pwede siyang haluan ng, alam mo yung gabi. Masarap yun. Pero ayaw kasi ng amo ko nun. Kaya ito lang, tapos lagyan ng, ng luya. Pero sa akin, mas masarap kasi paglagyan ng gabi, lalo na yung gabi na yung labo, yung tawag sa Bisaya, labo, di ko alam kung pwede rin itong ibilad sa araw, pero pagkatapos nun anuhin ng asin, lagyan na naman ng asin, pero wag marami. Tapos ilalagay siya sa bote, i-preserve siya kahit ilang years yun, hindi siya nasisira. Kapag pag magtagal siya, mas lalong mas masarap siya. Basta hindi siya nakasingaw. Kasi yung bote kasi may takip-takpan yun. Ito yung sinasabi ko na ilagay sa bote. Kailangan idiin mo talaga yan siya paglagay. Na wala siyang yung parang hangin doon sa loob. Kailangan talagang isiksik mo talaga yan siya. Itulak-tulak mo talaga yan. Tapos lagyan mo ng asin sa ibabaw. Ganyan ginagawa nila, pinipreserve kasi tuwing winter lang naman yan, merong ganyan. Pag summer, wala na. Mahilig talaga sila sa preserve dito. Kahit repolyo, ibibilad nila yan. Tapos ilalagay nila sa may yung lagayan ng mga bote para hindi masayang. Kasi kung marami yung tanim mo, hindi yun masasayang. Kahit mga sitaw, pakuluan muna ng saglit yan, kunting asin, tapos ibilad. Masarap yun, haluan ng buto-buto ng karning baboy. Masarap yun. Kaya wala talagang masasayang sa kanila dito. Kung ganyan din sana sa Pinas, 'di ba maraming tinatapon na mga gulay kasi nasisira. Dapat i-preserve nila 'yon. Dapat matuto rin yung mga farmer sa Pinas na mag-preserve. Kagaya dito sa Taiwan, wala talagang masira kasi marunong silang mag-preserve. Kahit yung mga ampalayan, yun, ibibilad nila sa araw. Kapag natuyo na yun, ipapak nila yan, mahal yan sa market. Nabibili yan sa market. O diba ang hindi nasisira. Tapos kapag natuyo na, mas mahal pa bilhin. Ganyan dito. So andito na lang guys. Bye bye.